It will show you what you truly desire. So ano kaya sa atin? Oh, pera. 3, 2, 1. Tuto tayo guys ng sinigang. Hi guys! Welcome back to another vlog. So, it's day 4 of our trip here in Tokyo, Japan. So, today din ang ating last full day dito sa Tokyo. Kaya naman, chill itinerary tayo kasi kailangan din natin bumalik mamaya ng maaga kasi we need to do packing for our flight tomorrow. For today, meron tayo binook sa club na attraction which is the Making of Harry Potter Studio Tour. Growing up, talagang sobrang big Harry Potter fan tayo. So, makikita nyo nga yung suot ko ngayon. Kulay blue tayo kasi actually nung nag-test tayo sa Pottermore kung anong house natin, talagang lumalabas sa akin it's either Ravenclaw tayo or Hufflepuff. Kaya sa mga Potterhead dyan or mga Harry Potter fans, make sure na panoorin itong video, especially if you're going to visit Tokyo. So actually, itong Harry Potter Studio Tour dito sa Tokyo, relatively bago-bago yan. Siguro estimate ko mga 3 years ago lang to na tayo dito sa Tokyo. And it is actually just the second sa buong mundo. Yung first nito would be sa London syempre, doon ginawa yung Harry Potter. I was fortunate enough kasi meron tayong company trip noong 2017 going to London. So, nung time na yun, na-visit natin yung first ever Harry Potter Studios. So, sa mga natanong ko at na-research ko, I believe meron din naman ng mga bagong activities tayong pwedeng gawin dito sa Tokyo branch ng Harry Potter Studios. So, yung schedule time natin doon is 11 a.m. So, pagkaka-check ko sa Google Maps, medyo malayo yung location nitong Harry Potter Studios. So, from our hotel, ang estimate talaga is mga 1 hour, 20 minutes to 30 minutes. Anyway, tara na and let's enjoy the last day here in Tokyo. See you guys later! Good morning! Ayan, nandito na naman tayo sa labas ng ating hotel palakad doon sa Kinsichos train station. So, quick weather check for today. So, kita nyo naman, sobrang araw ngayon, 9:30 pa lang ng umaga. Pero actually, mahangin pa rin. So, yun na may kagandahan dun sa panahon na to. Kahit ganito na maaraw, mahangin pa rin guys. Kaya presko pa rin. Saka okay na yan, kaysa naman yung umuulan. Sobrang hassle talaga pag umulan. So, for our transportation, double check nyo rin guys ha. Actually, sa Google, may mga options yun na pwedeng ilagay nyo na less walking. Pwede nyo rin na lagay na wheelchair accessible kung nahihirapan kayo sa mga stairs para ma-customize din yung route nyo. Especially dito sa may Tokyo, Japan. Kasi marami naman talagang options. Anyway, tara na. Biyahe na tayo. Siguro mga 1 or something din tayo aabutin. See you guys later. Let's go! So after 1 hour and a half, nandito na tayo sa main Toshimayan Station. So ito actually yung ginawa nila na special line para may direct access na sa Harry Potter Studios. So nakakatawa lang kasi medyo kinosumay naman nila yung train station na magmukhang yung King's Cross, diba dun sa original movie. Quick time check, it's already 11:30 a.m. So late na tayo dun sa scheduled time natin ng entrance. So tingin ko naman na-accept tayo pero wag niyo ako gayahin guys kasi dapat on time tayo sa mga ganito kasi mamaya i-refuse tayo ng entry. Dito naman guys, may mga sign naman kung saan yung Warner Brothers Studios tour. So according dito sa sign, 200 meters lang na lakad. So diba malapit lang. Let's go!
So after 200-meter walk from the Toshimayan Station, nandito na tayo sa the making of Harry Potter Studios. So pinakita lang natin yung QR code natin sa Klook. So, and also, few reminders lang din. Meron silang mga security check. Of course, normal naman yan in any attraction sa pupuntahan ninyo. And most especially, bawal ang tripod dito. So itong gamit natin camera, itong DJI, ayaw nila na i-extend mo. Sabi nila sa akin, you can use it but bawal niya extend. Kasi syempre, safety hazard din yan doon sa ibang participants if mga tripod kayo nakatayo. Anyway, explore na muna natin to and pasok na rin tayo soon. Guys, oh my God, ang ganda nitong food hall. Nandito lang siya sa may entrance. Nakakatuwa kasi parang mini Great Hall siya sa Hogwarts, diba? Tapos may mga flags ng houses dito na Hufflepuff, Slytherin, Ravenclaw, saka Gryffindor. So talagang may experience mo na pagkabili mo ng food dito sa parang canteen style, upo ka dun sa table na malapit dun sa house mo. Meron din pala sa mismong table nakalagay ko anong house. So itong table na to is for Ravenclaw. Actually, ang dami ko naman nakikita dito na kumbaga kung anong house sila, naka-costume sila papunta dito. Nakakatuwa lang. So nandito yung parang canteen nila kung saan kayo pipila for food. So nakikita kong average nung prices talaga, it could go as low as mga 2,500. And meron naman na parang great fees hanggang 3,800. So expect nyo na talaga na mas mahal to than outside food. In any theme park sa Manor attraction na puntahan nyo talagang mas mahal. Check natin kung ano orderin natin. And for your reference guys, ito yung mga presyo ng mga entrees. So meron dito na all-day breakfast, 2,300. May pizza rin sila na Gryffindor vs. Slytherin, 2,800. And it is sabi kong Great Hall fees na 3,800. Ito parang gusto ko orderin guys, yung deluxe meal, may lamb chop. So check natin. So yan, 3,200. Ay, ang cute. Pwede kang magdagdag ng drinks mo. So syempre, for today, we are Ravenclaw. So plus 700 yan. Then, click nyo na lang yung order confirmation. Okay. Ayan. So guys, ayan ang total natin. 3,900. So laban na. For the experience na lang talaga. May Prague Cafe dito within the food hall. So kung gusto nyo lang ng light snack and coffee, pwede rin dito. So alam nyo naman guys yan ay the iconic chocolate frogs. Diba guys? Ang cute nito oh. Pwede kayo dito umupo pag big group kayo. Sa katawa para siya inalagay ng mga chocolate frogs. Diba? Sobrang novelty lang and cute. So waiting na tayo dun sa entree natin. Pero binigay naman na nila yung drinks natin. So of course, nakaupo tayo dito sa Ravenclaw. Diba? So syempre color blue din yung drink natin. Wala pa siyang lasa kasi hindi ko pa siya inahalo eh. Para cute siya. So parang soda water pa lang yung natikman natin. Anyway, so pagpasok, nabigay sila nitong mystery postcard. So open natin kung anong laman. Kaya makukuha natin. Open natin. Okay. Ano kayang design ng postcard natin? So yung Flourish and Blots na store ang nakuha natin. Gusto ko pa naman sana tong yung store ng Weasley Brothers. Dalawa lang yung option. Kain na tayo. So dumating na yung order natin. Actually medyo mabagal. Kasi siguro yun nga, maraming nag-order din. Try natin to. Di ko sure actually kung roast beef or roast lamb to. So lagay natin yung gravy. Yan. Tsaka meron din pala siyang roast chicken. So very, alam mo yun, syempre Harry Potter. So ibinoportray talaga nila parang western dish. Ito. Try natin. Okay lang. Actually, medyo manguya siya, saka matigas siya. Tsaka based sa lasa, lamb siya actually. Wow, may Brussels sprouts. So typically, di ba mga sa western dish, yung maliit na parang cabbage, yung mga ayaw ng mga bata pag sa mga movies. Try natin. Oh my God.
Para siyang cabbage. Sobrang concentrated flavor ng cabbage. Hindi natin tayo. Ayan, kain lang tayo guys. Actually, quick story time lang na about sa Harry Potter. So, nag-start yan nung, I think yung sister ko yung nag-start magbasa nung Philosopher's Stone or yung Sorcerer's Stone, yung unang book pa lang. So, naging familiar na lang tayo nung nagkaroon ng first movie. And since yun nga, yung sister ko nagbabasa, so sumama na rin tayo manood ng movie. So sobrang nagustuhan talaga natin. Talagang naghabol ako nung books. So nung pinalabas yun, I think meron ng Goblet of Fire. So marami na tayong napanood. So pinanood natin yung One, Sorcerer's Stone. Then yun nga, itong mga sequel pinapanood na natin and nabasa na natin talaga yung books. After nung Goblet of Fire, medyo natagalan kasi yung paglabas ng fifth book, which is The Order of the Phoenix. Grabe yun, parang alam ko naghiraman pa kami. Meron akong classmate noon na Harry Potter fan din. Literally yung pagkabili, binabasa niya ng 2 days. Tapos ako rin, hiniram ko, natapos ko agad ng 2 days. And considering na parang 1,000 pages ata na book yun, bibilib talaga ako dun sa ginawa ni J.K. Rowling. Pero not so much dun sa mga political stance niya ngayon, di ba? Pero kung yun nga, may mga anak na kayo, gano'n. So, I suggest talaga na ipabasa nyo to kasi tingin ko it's really good for kids na mag-read din ng mga traditional books like Harry Potter and yung pagganahin mo imagination mo, creativity. Kaya mo na tayo guys. So pasok na tayo later. Grabe guys, ang babata pa ni na Ron, Harry and Hermione dito. Ayan, so nandito na tayo sa entrance. So quick look lang doon sa mga scenes sa mga movies ng Harry Potter. Harry Potter が成長していく様子を Ayan ご覧い guys, ただ nandito けま tayo す。 sa may holding area. Papasok na sa mismong approximately 90 studios. displayed in this room. Beginning on the right-hand side, you will find the poster. 3, 2, 1. 호그와트에 요거소! Nandito na tayo sa Great Hall of Hogwarts. So ito rin talaga yung entrance ng whole studio tour. So actually based on sa briefing kanina, sinabi nga na it would take around 4 hours talaga para libutin to. So let's see. So wag nyo na yung i-underestimate kasi malaki daw talaga tong compound na to. Grabe, ang ganda dito guys. Sobrang, of course, yung magical and iconic dito, yung floating candle sa Great Hall. Tapos marami din dito mga costume design ng mga characters. Try nyo rin to. Parang malalagay kayo sa frame, magte-take sila ng video. So kailangan nyo lang mag-register. Hanapin nyo lang yung QR code dito, how to register. Gawin natin to, try natin. And guys, so pagkatapos yung kumuha ng video doon, abangan nyo yung video nyo dito sa may grand staircase kung saan lalabas. So pagpasok pa lang, try nyo tong experience na to. Sobrang nakakatuwa. Yung tinake nyo na video kanina, ayan, so lalabas siya. Isa sa mga portrait dito sa grand staircase. So studio tour to So kasama rin dun sa experience
bukod dun sa mga installation and set dun sa mga movies, magkakaroon kayo na kumbaga behind the scenes view about doon sa production, doon sa costume design, lahat nung that goes into making a Harry Potter movie. So after natin kanina dun sa Grand Staircase, nandito naman tayo dito sa mga common rooms. So Miss Slytherin common room and also nandito sa likod ko yung Gryffindor common room. Silipin din natin. Meron ding interactive activity na Quidditch film experience. So, iti-take kayo na video as if audience kayo habang nanonood kayo ng Quidditch. So, try din natin to, guys. エリアです。Good guys, ang cute na itong section na to. Puntahan niyo to, yung potions class. Grabe, sobrang gayang-gaya talaga. Wow, ganda ng set. Ito na guys, ang ating sinigang. Oh, cute nito guys, punta kayo dito. Okay na to. So dito tayo sa mid section na nandito yung mga set ng mga iba-ibang classes. So nandito tayo kanina sa potions class and then nandito naman yung defense against the dark arts. So napansin ko na kakaiba dito dun sa first experience ko is that mas interactive siya actually. Marami activity. So dito kada classroom may mga facilitator din. So may mga pwede kayong join na activities. Pero napansin ko ata in Japanese siya. So, yun, medyo mahirapan tayo intindihin. Pero it should be fun naman, di ba? So guys, yung Mirror of Erised. So, para magpa-picture kayo dyan, may pila actually. So, pila tayo. Guys, ang Mirror of Erised. So, it will show you what you truly desire. So, ano kaya sa atin? Ito, pera. Desire. Sobrang bongga. Papasok na tayo sa may Forbidden Forest. Wow! Oh my God. Oh my God. Grabe, ang ganda. Ayan, ayan na si Hagrid. Hagrid and Buckbeak sa third movie, Prisoner of Azkaban. Ito naman yung flying car ni na Ron Weasley na derive nila no movie number 2. Ford Anglia yan. Ito naman guys yung mga centaur, si Firenze. Lumabas yan, I believe, noong book 5. Tama ba? This is where I leave you. Naalala ko kinuha nila si Umbridge, diba nung You're safe now. last part. Nakakatakot yung mga Dementors. Prisoner of Azkaban, guys.
After naman, nung Forbidden Forest, nandito na tayo sa outdoors. And nandito na rin yung Midway Cafe nila, which is the Backlot Cafe. So pwede kayo dyan mag-break and of course, uminom ng butterbeer. Bibili tayo ng butterbeer. So parang haba ng pila. Try natin pumila. And meron dito rin cafe. So if you want some snack and actually meals, pwede kayo dito sa may Midway ng tour. Grabe guys, ang haba ng pila dito sa may butterbeer and also dun sa food hall. So, buti pala kanina kumain na tayo dun sa entrance pa lang kasi I think most of the participants dito talaga sila kumakain na hindi doon sa harapan. So, siguro yun na lang suggestion ko kasi alam niyo na baka magutom kayo tas ang haba-haba pa pala ng pila dito. So, hindi muna tayo bibili ng butterbeer this time kasi na-try naman natin din yan. So, explore lang natin to quickly yung nasa labas. Ano ba guys, nakakatawa. Para ka lang nasa normal community na may bahay. So, yan yung bahay ni Harry Potter. And actually may pila din papasok eh. So makikita nyo dyan yung flying letters na iconic nung first movie. And I believe meron din dyan yung sina Uncle Vernon, Aunt Petunia, siya kasi Aunt Marge niya. Okay. Pero ang haba ng pila guys, hindi na tayo pipila dyan. Ito naman guys, yung night bus. Sa third movie naman to lumabas. So diba sa UK double decker, ito triple decker pa. Pwede rin kayo pumila dito guys ha. Tapos pwede kayo magpicture dyan. Doon sa scooter ni Hagrid. In fairness guys, ang babait ng mga staff dito sa Harry Potter. So pag may makita kayo mga naka-white polo, pwede kayo actually magpa-picture sa kanila. Ayan o. Continue na tayo sa tour. Nandito tayo sa King's Cross, Hogwarts Express, and platform 9 3/4. So pwede kayo magpa-picture din dito guys. Marami ditong spot for picture. Yung tutulakin niya yung trolley niya sa may platform 9 3/4. Kaso wala akong kasama kaya mahirapan ako magpa-picture dito. Yun na guys. Ito na ang utang souvenir shop na madadaanan natin. Mabubudol kaya tayo dito. Pasok lang tayo quickly. Talaga guys, yung cute, yung Hedwig. Kaso 8,000 yan siya. Pero gumagalaw-galaw siya. Tapos nakita ko yung mga tao, sinasabit nila sa shoulders sila. Actually, kung may size kayo, ang gaganda nito. Itong H, Harry. Or kung H yung name nyo, diba? Ang ganda. Kano ba to guys? Oh my God, 8,000 yen. Mapapagastos talaga kayo dito. And same, ito naman are, ito guys, so, keychain or bag charm na Hedwig. Cute siya. Magkano kaya to? Ito, not bad, 1,000 yen lang. Ito pwede natin bilhin itong pampasalubong. Ito guys, yung mga robes sila. Ang dami kong nakitang nakasuot nito as in. Check natin kung magkano. Ayan, 13,000 yen. So medyo mahal siya actually. Pero I think sulit na yan kung fan ka talaga. Tapos pwede mo siyang suotin pag pupunta kayo sa ibang Harry Potter attractions. So, first souvenir shop, nabudol na tayo. Pero 2,200 yen lang naman. Bumili tayo ng chocolate frogs and bumili na rin tayo ng parang bag charm o keychain na Hedwig. Kasi 1,000 yen lang din siya. So, for me, okay na yun as souvenir natin. But guys, ang ganda nitong Ministry of Magic. For me talaga guys, worth it pumunta dito sa may Tokyo. Yung napuntahan ko sa London, I'm not sure kung in-update nila. Wala pang ganitong section. Grabe, ang ganda. Ang ganda ng set. Tapos ito yung fireplace na entrance and exit sa Ministry of Magic. My God, ang ganda. So dito nyo malalaman guys kung anong movie lumabas tong scene na to kasi dahil sa statue. So nakakatakot. Yan yung statue sa book 7. So dinidepict niya yung mga muggles na kinakrush ng Ministry of Magic. So ito yung time na control na ni Voldemort yung Ministry of Magic.
Ayun na guys. Ito na yung I would say pinakamagandang set so far talaga. Which is yung Diagon Alley. Cute. Ganda. So pagpasok nyo, nandito yung Gringotts Bank. Of course, nandyan din yung Ollivanders. And nandyan na yung shop ng Twin na Weasleys. Ganda. We are now here sa souvenir shop. Nakalabas na tayo at natapos na natin yung buong tour. I would say, ang talagang highlight dito is marami dito mga wands na pwede nyo pagpilian. Papakita naman nila yung itsura ng mga wands ng per character. Dati meron na ako ng Elder Wand. Yun yung kay Dumbledore dati na wand and naging kay Harry Potter, di ba? And nagamit actually din ni Voldemort at some point in time. Tingnan natin yung mga wands dito, kung magkano rin. So makita nyo, ito yung kay Harry Potter. Before niya makuha yung Elder Wand. So ang presyo dito, average is 4,600 yen. Ito pala yung kay Dumbledore. Before niya makuha yung Elder Wand. Ito yung itsura. So 4,600 yen din yan. So kung may mga favorite kayong character ha, piliin nyo. Ayan guys, ito yung meron tayo. Yung Elder Wand. Ayan, nakatag pala siya kay Professor Dumbledore. Pero ito mga special ano na lang to na ginawa nila. O diba, Hedwig na one. Mas mahal pa siya, 4,900. Okay, so meron silang wizard chess set. So if you recall sa first movie, di ba naglaro sila ng human chess papunta doon sa Philosopher's Stone. Tapos actual replica din, no? O ito, bishop, guys. Tapos ito naman yung rook. Pero mahal siya. 7,300 yen. So we are finally done dito sa ating tour sa Making of Harry Potter Studios. Sobrang worth it talaga for me. Well, hindi ko na kailangan sagutin yan as a Harry Potter fan. Most especially actually, alam ko na book lang natin tong ticket natin dito around 2,300. So check natin yan kung magkano natin actual na book sa Klook. Katuwa doon, meron pa siya actually libreng eSIM. So talaga mura and siguro sinyete rin ako ngayon. I'm not sure bakit hindi ganun karaming crowd since Golden Week pero manageable yung crowd. Sobrang punong-puno yung puso ko ngayon na na-relieve ko ulit yung childhood heroes ko and mga favorite movies ko noong bata ko and ito talaga yung nagpasimula sa akin magbasa ng mga novels, ng mga books. Iba talaga yung contribution sa akin ng Harry Potter and nakakatuwa na ang daming bata ngayon dito na kumbaga napapasa sa next generation itong love for Harry Potter. Anyway, dito na natin i-end yung vlog natin for today. Ito na nga yung last full day natin sa Tokyo and bukas flight day na natin. So later, magpapak na tayo, magpe-prepare na tayo for our flight tomorrow. After this vlog, abangan nyo na lang guys yung mga ginawa nating trendy and viral food vlog. So i-compile ko yan into one vlog. So ipapalabas natin next week. Anyway,
Anyway, if you like this video, please like, share, and subscribe to my channel. Also, kung gusto niyo i-follow kung nasa na tayo, hopefully nandun na tayo sa next trip when you view this. Meron akong ibang social media account. So meron akong Facebook, Checha Santos. Meron din akong Instagram at Checha Santos _. Again, this is Checha Santos. Thank you for watching. See you on the next one. Bye!